Magandang umaga sa ating mga minamahal na kababayan. Lalong-lalo na po itong ating mga overseas Filipino workers. Saan man panig po kayo ng mundo naroon ngayon. Magandang araw po o magandang gabi po sa inyong lahat. Napilitan po akong mag-live ngayong umaga habang tayo ay bumabagtas sa kalsada at patungo tayo sa mga pagpupulong na dapat po nating puntahan at para makilala tayo ng ating mga kababayan. Kasi nga po rito sa mainit na issue ngayon nitong overseas Filipino workers remittances na sabi ng mga OFW doon sa aking informasyon na nakuha 3 days ago na magsususpend sila ng pag-remit ng kanilang mga perang kinikita sa ibang bansa. At hindi mo na sila magpapadala starting March 28 ng mga isang linggo. Iyon ang kanilang binanggit doon at ito ay naipaulat na itong suggestion na ito ay unang nabasa yung mga overseas Filipino workers natin dyan sa Europe, lalong-lalo na sa bansang Croatia. At ito ngayon ay nag-snowball. At sinasabi ng ibang overseas Filipino workers group sa ibang bansa na hindi lang isang linggo, gawin nating isang buwan, sabi ng mga iba. At yung mga iba nga, sabi nila, hindi mo na magpapadala hanggat hindi nila pinapalaya si Tatay Digong para madama ng Pilipinas na hindi tayo talaga sumasang-ayon sa ginawa ng gobyerno na pag-surrender sa soberenya ng Pilipinas. At yung ginawa nilang paglabag sa karapatan ni Tatay Digong na nasa saligang batas, yung right to due process, right to counsel, right against arrest, etc. At yung pagkidnap sa kanya. Kaya nagkakaisa ngayon ang overseas Filipino workers sa buong mundo dahil nga po sa ginawa ng kasalukuyang administrasyon sa pagyurak nila ng karapatan ng isang Pilipino, si Tatay Digong, na hindi nila binigyan ng pagkakataon upang siya ay madala sa korte alinsunod sa mga umiiral na batas, ang ating saligang batas na siya ang pinaka-supreme law of the land. At yung mga batas na umiiral, pati mga tratado nating pinasukan pagdating po doon sa usapin ng extradition at saka pag-surrender ng isang Pilipino para dalhin sa ibang bansa o kaya sa isang international court or tribunal na katulad ng ICC. Kaya itong ating mga overseas Filipino workers na sinasabi po natin silang modernong bayani ng bansa, na totoo naman na talagang kayong mga overseas Filipino workers ang talagang tunay na modernong bayani ng bansa dahil nga sa tulong ninyo sa ekonomiya ng Pilipinas, taon-taon ay nagbibigay kayo ng mahigit $38 billion na remittances. At dahil po dyan, ay ang Pilipinas ay kahit papaano nakakabayad ng utang, may mga gastusin na natutugunan at kung wala yung remittances na yan o kaya masuspende kahit isang linggo man lamang yan o kahit na isang araw yan, malaking dagok sa ekonomiya ng Pilipinas yan. At yan ngayon ay nagpalabas ng pahayag ang Malacanang na kung gagawin yan ng overseas Filipino workers, gaganti raw ang gobyerno at tatanggalin daw nila yung mga buwis, mga privileges, mga iba pang mga benepisyo ng mga overseas Filipino workers. Ganun ba yung ganti ng pamahalaan natin sa mga modernong bayani sa kanilang paghihirap, sa kanilang ginagawa? Na sila ay nandiyan sa ibayong lugar, sa ibang bansa at iniwanan nila yung kanilang pamilya rito dahil walang hanap buhay dito na maayos, walang pagkakakitaan, kaya nagsasakripisyo sila na talaga naman pong malaking-malaki ang naging epekto sa social development ng kanilang pamilya rito sa Pilipinas kasi mga magulang o mga kapatid o mga anak ay nagpuntahan sa ibang bansa para maghanap buhay at para may maitulong sa kanilang mga pamilya. Ang laki-laki po ng sakripisyo ng ating mga overseas Filipino workers. Pero alam nila na yung nangyayari ngayon sa Pilipinas, itong kaguluhan
na ang may gawa nito ay ang pamahalaan dahil nga hindi nila binigyan ng due process si Tatay Digong at isinuko nila sa banyaga. Iyon ang ikinagagalit ng taong bayan na ano na bang nangyayari sa Pilipinas? Meron naman daw tayong hustisya dito, meron naman tayong mga hukuman, meron naman tayong magagaling na mga abogado dito at mga magagaling na mga huwes. Bakit mo isusurrender sa banyaga ang isang Pilipino? Yun ang kinagagalit ng mga Pilipino dito sa Pilipinas at lalong-lalo na ang ating mga overseas Filipino workers na malaki ang pasasalamat at pagmamahal nila kay Tatay Digong. Kaya naisip ng mga overseas Filipino workers na bilang para sabihin sa pamahalaan na mali ang ginagawa ng pamahalaan, maliban po dyan sa hindi nila pagbibigay ng due process kay Tatay Digong, malalang-malala na rin ang korupsyon dito sa Pilipinas. Malalang-malala na rin ang mga hindi magandang nangyayari, ang kriminalidad, ang pagbabalik ng mga droga sa kalsada, pasugalan na naglipa na sa lahat ng bayan sa Pilipinas. Lahat po yan na issue ay apektado ang mga overseas Filipino workers at ang kanilang mga pamilya dito kasi nabibiktima rin sila sa nangyayari ngayon. Kaya yan nagagalit ang ating mga overseas Filipino workers. Tapos, ang sasabihin ng Malacanang, sasabihin ngayon ng gobyerno, sige, wag kayong mag-remit kung yan ang gusto nyo, kung sinong nagpayo sa inyo yan. At gagawin yon, gaganti ang Kongreso, gaganti ang gobyerno, tatanggalan kayo ng inyong mga benepisyo, mga tax privileges at kung ano-ano pang mga privileges na binibigay ng OFW. Nako mga kababayan, mga overseas Filipino workers, hindi po nila magagawa yan kaagad. Hindi naman po maipapasa ang batas kaagad sa loob ng 1 buwan o 2 buwan o 3 buwan. Alalahanin ninyo, magkakaroon lamang ng special session ang Kongreso nitong June 2. Siguro mga 10 araw lang pinakamahaba niyan. Natapos na po ang eleksyon niyan bago magkaroon uli ng session ang Kongreso. Kaya yung pananakot nila na ang Kongreso ay bibilta at tatanggalan ng mga pribilehyo, hindi po mangyayari kaagad yun. Kung mangyayari man po yun, ay sa susunod na po ang Kongreso, susunod na pong mga senador ang babalangkas niyan kung yan. At ito ang may papangakop ko po sa inyo mga kababayan. Hindi ko po papayagan yan kung ako po ay mauupo sa Senado. Ako ay talagang tututol ng napakalakas dyan sa anumang mga panukala na babawasan nila ang mga benepisyo ng mga overseas Filipino workers at lalong-lalo na ng pagbibis ng kanilang remittances. Tututulan natin yan ng malakas. Hindi po tayo papabayag dyan. Dapat nga sana palakasin pa yung overseas Filipino workers, mabigyan ng mas maraming mga benepisyo kasi kulang na kulang yung mga benepisyong binibigay ng gobyerno sa mga OFW at sa kanilang mga kaanak, mga kamag-anak, mga kapatid, mga kapamilya nila na naririto sa Pilipinas. Iyan po yung ang dahilan kung bakit po ako ngayon ay nag-live kasi lumabas sa balita na alarma ang gobyerno doon sa panawagan ng mga overseas Filipino workers na nagmula po dyan. Unang nabasa ko po ay galing sa Croatia, yung grupo ng mga overseas Filipino workers dyan sa Europa, at ngayon ay nag-snowball na sa buong mundo at iba-iba na yung panawagan nila. Hindi lamang 1 linggo, may nagsasabing 1 buwan, may nagsasabing na hindi na magpapadala muna hanggat hindi pinapalaya si Tatay Digong. Kaya ngayon, ito ngayon ang pahayag ng Malacanang na hindi maganda. Dapat ang gawin ng palasyo ay solusyonan nila yung problema na sila ang may gawa. Hindi yung takutin nila ang ating mga kababayan. Hindi yung takutin nila yung mga overseas Filipino workers. At alam naman natin, hindi po maipapasa kagad ang batas kung may panukalang batas man yan. At yan ay magmumula sa bababang kapulungan. Kung ang pinag-uusapan natin ay issue tungkol sa mga buwis, ay mag-uumpisa yan sa bababang kapulungan at pupunta yan sa Senado. Sasabihin ko na po sa inyo, tulad ng binanggit ko, tututulan po natin yan. Lahat ng mga panukala na magpapahirap sa mga overseas Filipino workers, tatanggalan nila ng benepisyo ang mga overseas Filipino workers, ibibis nila yung mga remittances na kinita nila dyan
sa ibang bansa, ay palagay ko hindi tayo papayag yan. At sa taxation, alam nyo yung prinsipyo ng taxation, no? Ang taxation ay jurisdictional yan. Kinita mo dito sa bansa, dito ka magbibis. Pero yung mga kinita nyo dyan sa ibang bansa, hindi dapat na binibis yan. Supposed to be. Kaya nga kayo merong benepisyo na ganyan Kasi dyan yung kinita sa ibang bansa, yung nire-remit dito. Nagbayad na rin kayo ng buwis dyan sa ibang bansa. Tapos ngayon, dahil iniremit nyo dito sa Pilipinas, bibisan din kayo ng Philippine government. Ano yan? Sinuswerte ang gobyerno. Kayo na nga ang tumutulong sa gobyerno sa pagbibigay nyo ng pera, tapos babawasan pa nila yung kinita nyo dyan. Hindi tama yun. Hindi tayo papayag sa ganon. Kaya ako ay napilitang mag-like kaagad para iparating po sa inyo na tututulan natin kung ano man po yung plano ng palasyo ng Malacanang para po mabawasan ang mga benepisyo ng OFW at patungan nila ng katakot-nakot na buwis ang mga remittances na inyong ipapadala po rito. Hindi po tayo papayag sa ganon. Ito yung sinasabi ko na talagang ang gobyerno ngayon hindi na yata alam ang ginagawang tama. Simpleng-simple lang naman ang panawagan ng mga Pilipino ngayon, ng mga overseas Filipino workers. Aminin na lang ng gobyerno na nagkamali sila. Aminin na lang na hindi tama yung kanilang ginagawa. Pero ayaw nilang gawin Dahil po sa politika, dahil sa greed, dahil sa pagnanais nilang manatili sa pwesto, dahil sila ay nandiyan na nagkakamal ng limpak-limpak na salapi sa korupsyon na nangyayari sa pamahalaan. Kaya ayaw nilang tignan yung solusyon. Sa tingin po nila, tinatakot pa na magde-declare sila ng martial law. Tinatakot pa yung mga vloggers na nasa ibang bansa na pare-read notice daw at papa-aresto yung mga vloggers na tumututol na nandiyan sa ibang bansa. Kakasuhan daw sila dito sa Pilipinas ng inciting to sedition o kaya libel, isyuhan ng warrant of arrest dito. Tapos ipapadala sa Interpol, magre-read notice para huliin daw yung mga... Hindi po nila basta-basta magagawa yan. Kung gawin man nila dito yan, hindi mai-implement po dyan sa ibang bansa. Kasi dyan sa ibang bansa, tulad ng Amerika o tulad dyan sa Europa, ay papasok doon yung sinasabi nilang due process. Yung due process na yan, magkakaroon ng pagdinig dyan sa mga korte dyan sa Amerika o sa Asia o sa Afrika o sa Europa na yung kanilang sinampang kaso dito na libel o kaya cybercrime or whatever it is, inciting to sedition, hindi yun ang magiging dahilan para yung mga vloggers na nasa ibang bansa na mabibigyan ng red notice ay mahuhuli at i-extradite dito sa Pilipinas. Kaya yan yung mga pananakot na ginagawa ng gobyerno. Nakita na natin to 50 years ago. Ganito yung sistemang ginawa nung panahon ng martial law na gusto nilang busalan, takutin ang mamamayang Pilipino. Ang kanilang pagkakamali, mga kababayan, masyadong maunlad na ng teknolohiya ngayon. Andi dito na itong mga smartphone, andyan na yung internet, lahat pwede na natin gawin para maipahayag natin ang ating saloobin at maipasa ng mabilis sa iba't ibang mga tao. Nung panahon nga ng EDSA 1, text-text lang ang pwede noon. Hindi pa nga text doon Wala pang text doon. Actually, wala pang beeper. Pero ang nangyari diyan, radyo lamang. Yung radyo bandido yan, that was 1986, nagkaroon ng EDSA 1. Nung EDSA 2, ayan, text-text ang nangyari. Beeper, text-text. Ang nangyari, kumalat ng mabilis, hindi nila napigilan. Mas lalo ngayon, hindi nila mapipigilan itong kanilang gustong supilin ang karapatan, kalayaan ng mga Pilipino dahil sa malago at matibay na teknolohiyang umiiral. Basta po ang ginagawa po natin ay mapayapa, ginagawa po natin ay alinsunod doon sa itinatadhana ng ating saligang batas. Wala po tayong dapat na ikatakot, mga kababayan. Ulitin ko muli, itong mga binanggit po nila na para takutin ang ating mga overseas Filipino workers doon sa panawagan ng ating OFW for civil disobedience na hindi muna sila magre-remit magmula sa Marso 28 ng isang linggo, sabi nung unang pahayag. Sumunod naman ay hindi, abutin ng isang buwan. Sabi na iba, hindi hanggat hindi napapalaya si Tatay Digong.
hindi kami magre-remit. Karapatan po ninyo yun, pera po ninyo yan. Kinita po ninyo yan. Kung kailan nyo po ipapadala, nasa sa inyo po yan. Kung ano ang pangangailangan ng inyong mga pamilya. Pero kung kinakailangan naman talaga ng inyong pamilya, may mga emergency, wala po silang makakain, wala silang pambayad ng gamot o pambayad ng kuryente, magpadala po kayo. Ipadala po ninyo ang inyong mga remittance kasi alam ko po yun ang dahilan kaya po kayo nagtatrabaho sa ibang bansa para kumita po kayo at meron po kayong maipadala na sustento sa inyong pamilya. Huwag nyo naman pong gugutumin ang inyong pamilya. Huwag nyo silang pababayaan. At naiintindihan ko po dahil nga po sa politika itong nangyayari ay talagang tumututol kayo dito sa mga pamumulitika nilang sobra ditong nang aapi ng ating mga kababayan. Kaya po kayo nagpapahayag ng ganon. Pero anong ganti ng pamahalaan? Tatakutin nila po kayo, sasabihin nila. Tatanggalin natin yung mga benepisyo ng mga overseas Filipino workers. Papatungan natin ng buwis ang kanilang mga remittances. Hindi po nila agad magagawa po yun mga kababayan. Kahit takot na takot sila ngayon dito sa kanilang ginawang multo. Sariling multo itong kanilang ginawa. Pag-aresto nila kay Tatay Digong at pagpapadala sa kanya sa ibang bansa at pagdudulog nila sa mga banyaga, sinuko nila yung ating kalayaan at soberenya. Hindi nila tanggapin yon. Salita ng salita pa rin itong mga tagapagsalita nila sa palasyo at kung ano ang pumapasok sa kanila. Ito ay isang tahasang talagang awalan na po ng pagmamahal at respeto ang pinapakita ng pamahalaan sa ating mga kababayan, mga OFWs na talaga naman pong moderno silang bayani ng ating bansa. Yan ang dahilan kung bakit po ako nag-live ngayon, mga kapatid, mga kabaka, mga mamamayang Pilipino, saan man po kayo ngayon. Huwag po kayong mag-alala, hindi po nila maipapasa yung batas na yun. Tapos na po ang eleksyon sa Mayo 12. Kasi June 2 pa sila mag-re-resume. At kung ano man po yung kanilang mga gagawin dyan, mapanukalang batas, baliwala na po yun pagdating ng bagong Kongreso ng Pilipinas sa June 30. Yan po yung katotohanan po dyan. By June 30 this year, mauupo yung mga bagong senador at mga bagong congressmen. Wala na pong magagawa yung dating mga congressmen at mga senador. Kung sino man po yung mauupo po dyan ay mag-uupisina lang man po sila sa 4th Monday of July. Doon pa lamang magkakaroon ng tunay na Kongreso ng Pilipinas. At sa inyong suporta, sa inyong tulong, sa grupo po ng PDP Laban, Team Duterte, Team Suka, kami po ngayon ay nandito na inyong maaasahan para ipagtanggol ang mga karapatan ng bawat mamamayang Pilipino, lalong-lalo na po ang mga overseas Filipino workers. Huwag niyo po akong kalilimutan mga kapatid, mga kabaka, mga kababayan, number 34 po yung aking numero sa balota. Senador po yung aking tinatakbuhan. Yung ba pong hindi pa po nakafollow sa ating Facebook, TikTok account, sa ating YouTube channel, ay paki-follow at share lamang po para po mas malaman ng ating mga kababayan yung ating ginagawa at yung ating mga pagbibigay ng pahayag na gagawin po nating regular para mas lalo pong magiging malawak ang kaalaman ng ating mga mamamayang Pilipino. Ganon din po yung mga nananawagan. Meron pa pong isang panawagan nila na huwag muna kayong tatayan ng loto. Mga kababayan natin na nandito sa Pilipinas. Kasi malaki rin po yung pera na pumapasok po dyan sa loto. May mga pahayag at sinusuportahan natin yon bilang pagtutol na naman sa kanilang ginawang pagkakamali at ayaw nilang iwasto yung ginawa nilang pagkakamali laban kay Tatay Digong at sa kasabayang Pilipinas. Sabi ng mga grupo rito, wala mo nang kayaan ng loto. Kasi nga naman, sabi nila, yung perang nakukuha sa loto, binubulsa lang naman at kinukurakot ng mga kung sino dyan. Sabi nila, wag na lang muna tayong tumaya ng loto. So yan, mga kabaka, yung mga civil disobedience na active po ngayon. Non-remittance of overseas Filipino workers salary to the Philippines. Wag mo nang tumaya ng loto. Yan mga legal. Karapatan po ninyo. Kung ayaw nyo tumaya ng loto, hindi ako tumataya ng loto ever since. Dahil sugal pa rin po yan. No? At wag na rin po kayo magsugal dyan sa mga piryahan-piryahan, sa mga iba't ibang mga bayan. Sabihan po ninyo yung inyong mga anak at mga kaibigan, mga kamag-anak, na wag muna silang magsusugal sa mga piryahan-piryahan. Napupunta lang po yan sa bulsa ng mga tiwaling mga politiko at mga ibang mga opisyal ng Philippine National Police.
Sila lamang po ang nakikinabang dyan sa mga piryahan, pasugalan sa mga bayan-bayan sa buong Pilipinas. Huwag na muna. At ito ipakita natin sa pamahalan na meron po tayong paninindigan, meron po tayong prinsipyong ipinaglalaban at ang ito ay ayon sa ating saligang batas. So yan lamang po mga kapatid, mga kababayan, ang ating panawagan at ang ating impormasyon. Tutol po tayo sa plano ng Malacanang na alisin ang mga benepisyo ng mga overseas Filipino workers at patungan ng buwis, ng taxes, ang mga remittances na galing sa OFW. Ito ay bilang ganti sa panawagan ng mga overseas Filipino workers na hindi mo na sila magre-remit ng kanilang kinikita sa ibang bansa patungo sa Pilipinas. So yun po yung ating impormasyon po ngayon. Mabuhay po kayo. Maraming salamat at pagpalain po tayo ng Panginoong Diyos.